Good morning po and happy Sabbath. Ang akin pong bahagi sa ating leksyon ay sa araw ng Lunes, kung saan may pamagat na imposibleng makapanumbalik. Kung tayo po ay tatanungin sa ating mga sarili, sino po ba ang tinutukoy ng Diyos na wala na pong pag-asang makapanumbalik? At paano, ang magiging tanong natin dito is paano ba maging posible na makapagmana tayo ng buhay na walang hanggan dahil meron talagang tinutukoy ang Panginoon na hindi na talaga magmamana ng buhay na walang hanggan. Period. Mga kapatid, bilang mananampalataya na belong sa bayan ng Diyos sa ating panahon, kung asusuriin po natin yung naging history ng bayan ng Diyos mula ng itatag ni Yahweh, mula ng iligtas niya mula sa lupain ng Ehipto, hindi naging perfect ang kanilang history. Dahil nung time ni Moises, kung sino pa yung itinuturing na bayan ng Diyos, sila pa mismo ang lumabag sa kautusan. Hindi pa na ipapangaral ang 10 utos, nalabag na. Nakalikha na ng guya, gawa sa gold, at si Aaron pa mismo yung naglilok. So wala pang kautusan, ipapangaral pa lang dapat, nalabag na. Yung panahon naman nila ni Adan at Eva, wala pang Diyos-Diyusan, wala pang kautusan, nagkasala na. Bakit ba nga ba? Ano po ba ang pagkakamali? Kung atin pong susuriin ulit ang ating mga banal na kasulatan, kung tayo magre-reflect, para hindi tayo humantong doon sa mawala ng chance na makapanumbalik, dahil yung ating buhay sa sanlibutan na ito ay a roller coaster. Kapag ka may chance, mananampalataya, magsisimba, maglilingkod. Kapag ka medyo tagilid, kasi affected yung ating pananampalataya sa ating kinakaharap na pandemic, crisis. Meron pang mas malala dyan. Kumbaga science pa lang, nandito pa lang tayo sa intro pa lang. So, mga kapatid, nais ko pong ilahad sa inyo na wala naman tayong magagawa doon sa nagawa ni Eva. Pero sa plano ni Yahweh, kung paano niya sinet up yung kanyang plano, kung paano niya lalangin ang lahat ng creations niya. Sa Garden of Eden that time, pinatubo niya lahat ng puno ng kahoy, lahat ng uri na pwedeng kainin. Pero sa gitna nun, meron pang 2. Maliban doon sa lahat ng uri, meron pang 2 na pinatubo niya na magiging choices dapat ni Eva. But unfortunately, dahil sa katusuhan ni Satanas, nilinlang niya si Eva, ang pinili ni Eva ay yung puno na magbibigay kaalaman sa mabuti at masama. Pero aside from doon, meron talagang right choice dapat, which is yung puno na bunga ng punong kahoy na magbibigay ng buhay. Yun po dapat. Doon po siya nagkamali. Kaya kung tayo po ay magre-reflect, kung ano man yung nais nating i-correct sa ating mga sarili, ay yun mismo yung pagkakamali ni Eva noong kanilang panahon. Yung pagpili. Dahil magkakaiba tayo ng panahon. Panahon ni Eva at Adan, panahon ni Moises, panahon natin, sa panahon ng Panginoong Hesukristo, magkakaiba tayo ng panahon. Kaya, yung aral po, nung pagkakamali ni Eva sa Garden of Eden, nung dumating na yung panahon ni Moises, ipinangaral niya sa bayan ng Diyos, sa mga Israelites, yung aral mismo, kung paano may apply, paano may correct yung pagkakamali ni Eva nung time na yon. Ito po, Deuteronomy 30, verses 15 to 18. Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan o kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, ibig ni Yahweh,
inibig si Yahweh at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko na sa inyo, malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupang tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Yun po yung leksyon na ipinangaral niya. Bagaman, huli na ang lahat na na sa baha yung 2 puno na yon. And to make the long story short, after Moses, ang ating Panginoong Hesus na mismo. Yung ating choices na ibinigay ng ating Panginoong Hesus ay hindi na po yung 2 puno or itong ipinangaral ni Moises, pero applicable pa rin to sa ating panahon. Ang ibinigay na options ni Jesus Christ is mamimili tayo sa 2, it's either Diyos or kayamanan. Yun na yung ating option sa ating panahon. Nakuha po natin. So, ang sabi po dito, panahon na ng Panginoong Hesus ito, Mateo chapter 6 verse 24. Sino may hindi makapaglilingkod sa 2 Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya ay magtapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Hindi po natin po pwedeng pagsabayin, mga kapatid. Tayo pong mga SDA nationwide and worldwide ay meron tayong doktrina about country living. May idea po ba tayo about country living? Kung kailan yan, loloobin ni God, kung kailan tayo mag-start, merong pagkakaiba sa mga magiging buhay ng bayan ng Diyos diyan when it comes to kayamanan. So, after Jesus Christ, si Apostol Pablo na. Nang nakaakyat na siya sa langit. Ito naman yung kay Apostol Pablo. Hebreo 10, chapter 10, verse 26 to 27. Kung matapos nating makilala at tanggapin ang katotohanan at magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang haing maihahandog. At ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Wala nang natitira, kundi ang nakapangingilabot na paghihintay sa darating, ang paghuhukom at nangangalit na apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. Kung si Adan at Eva, mga kapatid, nung nagkasala, nung pinili nila yung bunga ng punong kahoy na magbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama, pinalayas sila. Bakit sila pinalayas? Dahil ayaw ng Diyos na manatili sila doon, baka iunat nila ang kanilang mga kamay at pumitas noong bunga ng puno na magbibigay buhay at kumain, mabubuhay ulit sila na magpakailanman. Hindi na pwede. Namili na sila, kaya sila pinalayas. Ngayon, kung magre-reflect tayo po ay hindi po palalayasin kapag tayo ay nagkamali sa choices na ibinigay ng ating Panginoong Hesus. Kung hindi, talagang haharap tayo sa paghuhukom, ang nangangalit na apoy na tutupok sa mga kalaban ng Diyos. Tayo ay magiging kalaban niya. Mga kapatid, dito na po magtatapos ang akin pong bahagi. Nawa po, lahat po tayo ay nakarelate at makapag-reflect. Happy Sabbath po.